Una sa lahat, nagmamatigas ang lalaking yan nang arestuin siya ng mga pulis sa Bulacan. Naaktuhan kasi siyang namimigay raw ng pagkain at sample ballots noong araw ng botohan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pag-absuelto ng Regional Trial Court kay Laila de Lima, pinawalang bisa ng Court of Appeals. Kinulan daw kasi sa paliwanag. Harry Roque at 10 iba pa ay pinaaresto na para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking. Pamimigay ng ayuda, bahagi raw ng talamak na vote buying sa Pilipinas ayon sa mga miyembro ng European Union Election Observation Mission. Pilipinong hiker na si PJ Santiago II namatay sa bahagi ng binansagang death zone ng Mount Everest. Sa pool sa video, ang tumilapong rider matapos mabundol ng mamahaling sasakyan. Ang nakabangang driver nakuha ng pinalitan ng kanyang plaka. At trend ngayon online ang nakakaaliw na viral na litrato ng mga botante nang sila'y magparehistro. Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang acquittal ni dating Senador at kay Congresswoman-elect Laila de Lima sa isa niyang dating drug case. Giit ng CA, hindi raw kasi malinaw ang paliwanag ng desisyon. Bagay na handa naman daw bigyang linaw ng kampo ng dating senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinawalang bisa ng Court of Appeals 8th Division ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kay dating senador at ngayon Congresswoman-elect Laila de Lima para ito sa isa sa mga drug cases niya. Sa desisyon na inilabas ng CA, pinabura ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para hamunin ang pagpapawalang sala kay de Lima. Iginiit ng CA na tanging pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang naging basihan ng Muntinlupa RTC para ma-acquit si de Lima. Si Ragos ang naging key witness sa mga drug cases na isinampa laban kay de Lima. Ayon pa sa CA, bigo ang Muntinlupa RTC na maipakita ang mga partikular na testimonyang binawi ni Ragos. Bigo rin daw ang korte na ipakita ang epekto ng binaligtad na testimonyang ito sa kaso. Hindi rin daw masabi ang partikular na elemento sa krimen ang hindi napatunayan. Mahirap daw matukoy kung paano nagkaroon ng desisyon na ipawalang sala si de Lima dahil sa kawalan ng detalye ng mga pahayag ni Ragos. Paniwala ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Ngayon, bumaliktad ng Ragos. Kaya sabi ng court, dahil bumaliktad na yan, wala nang ebidensya lamang kaya ina-absuelto ko na. Kaya sabi ko, teka muna, dapat bago mo bigyan ng pagpapahalaga yung pagbabaliktad, dapat merong ebidensya na tinanggap ang hukuman na sinumite ng akusado na kaya yung Ragos ay bumaliktad. 3 drug cases ang isinampa kay de Lima. Lahat yan ay ibinasura na ng Muntinlupa RTC. June 24, 2024 nang makalaya si de Lima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo. Sina Associate Justice Eliotero Batan at Justice Florencio Mamuwag Jr. na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sumulat ng desisyon ng CA. Kasama niya rin dito si Division Chair Justice Antonio Valenzuela na appointee ni dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Inilabas ang desisyon isang araw matapos kumpirmahin ni de Lima na kasama na siya sa prosecution panel ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni de Lima, nilinaw niyang hindi binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal, kundi pinapaayos lang ang pagkakasulat ng desisyon na sa kanilang palagay ay malinaw naman. Baka kailangan lang daw ituro sa CA ang records na kanilang hinahanap sa pamamagitan ng motion for reconsideration.
nagulat kami kasi alam naman natin na ang acquittal supposedly dahil sa double jeopardy sa konstitusyon. Kami naman naniniwala na yung truth is on her side. Ito naman ay mga basurang kaso talaga. Gagawin daw nila ang lahat para hindi ulit makulong si De Lima. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin ang abogado ni dating Senadora at ngayon Congresswoman-elect Laila De Lima na si Attorney Dino De Leon, abogado nga po ni De Lima. Good evening po, Attorney Dino. Welcome po sa Frontline tonight. Good evening, sir. Diretso ko sa sir. Okay. Magandang gabi po sa inyo. linawin- Sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good evening, sir. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Medyo gusto ko lang sabihin na ang nagko-komento niyan si Salvador Panelo na kilalang abogado ni Rodrigo Duterte. No? Magtataka ka kung bakit interesado pa rin sa kaso na to. Ibig sabihin ba na talagang sila nag-DDM? Kay Laila De Lima, patuloy pa rin ang kanilang political persecution. Having said that, kailangan namin mag-disagree doon sa statement ni Salvador Panelo kasi una, hindi pa ito final and executory. Pangalawa, kung babasahin mo ang sinabi ng korte, hindi sinabing ni-reverse ang acquittal, ha? Kailangan malinaw yan. Hindi po ni-reverse ang acquittal ni Laila De Lima. Bagkus, ang kaso ay ni-remand sa trial court judge para lang linawin ang basehan ng kanyang desisyon. Ulitin ko, binalik lang ang kaso or ni-remand ang kaso sa trial judge para lang i-explain ng mabuti raw ang kanyang desisyon. So hindi pa yan final. Balak naming i-exhaust ang lahat ng aming remedies para question na yan. Pero sabihin na natin tama ang Court of Appeals. Kami ay nagdi-disagree at tingin namin ay reversible error yan. Pero kahit na tama ang Court of Appeals, ang mangyayari lamang is babaguhin ang desisyon na i-explain kung ano yung naging basihan. Hindi na-reverse ang acquittal ni Laila De Lima base doon sa desisyon ng Court of Appeals. So remand, meaning sir, hindi ibabalik sa kulungan si dating Senadora De Lima, that's one. And two is, when you say lilinawin, retrial ba ang ibig sabihin nun? Di ba double jeopardy na nga? Hindi po pwede kasi nga may violation ng double jeopardy. At saka nga po, ang sinabi lang, linawin mo yung korte mo at mag-promulgate ka ng judgment based on the guidelines set in this decision. So ano ibig sabihin niya? No? Hindi sinabing magta-trial ulit. Hindi sabihing ikukulong ulit si Laila De Lima kasi napaka-imposible doon. Dahilan siya ay already acquitted. No? So napakalayo niyan. Si Senator De Lima hindi naantala doon sa mga nangyayari na ito sa latest developments, di ba? At para sa kanya, ipagpapatuloy niya lang ang kanyang pagtatrabaho at sa paghahanda bilang pagbabalik niya sa Kongreso, sa serbisyo publiko, lalong-lalo na bilang prosecutor ng impeachment trial. Sir, if I'm getting you right, sir, ang sinasabi po niyo, pinapaayos lamang ng Court of Appeals ang pagkakasulat ng desisyon at hindi po ito panibagong paglilitis. Tama ho ba? Yan ang pagkakaintindi namin doon sa desisyon. Pero kahit na pinapabago na yung pagkasulat, feeling namin sa aming palagay ay nagkamali ang Court of Appeals dito. Kaya nga, tinawag namin dito sa legal community ay reversible error. Kaya nga kami ay mag-file ng motion for reconsideration. Sir, in this particular case, are we looking at the case being brought back to the same RTC judge, si Alcantara, for fixing whatever is erroneous dun sa pagkakasulat, or are we looking at it being brought to a different court, a different judge or different sala, in which case baka panibagong baka back to square one? Mapagkakaitin namin si Alcantara pa rin kasi siya nga nag-render ng decision. So, active pa naman siya na trial judge. So, sa aming palagay, kung sakali man na maging final and executory decision ng Court of Appeals, ay ang pagbabalikan nito ay si Alcantara. Sir, tapos the impression I'm getting is, but again, correct me if I'm wrong, the impression I'm getting is that the CA, the Court of Appeals, is parang faulting the RTC judge for apparent failure to explain and enumerate doon sa kanyang desisyon na kanyang promulgate, in which case it is not the fault of the defense. Wala sa desisyon na nagsasabi may kasalanan ng depensa dito. Wala rin
desisyon na nagsasabing yung acquittal ay hindi valid. Wala rin sa desisyon na nagsasabing maling-mali yung pag-acquit sa kanya. Ang sinasabi lang sa desisyon kailangan pa ng mas malaking explanation. Again, nung tinignan namin yung desisyon ni Judge Alcantara, napakalinaw doon kung ano nag-persuade sa kanya. Tandaan natin na sa isang criminal case, proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan. Ang sinabi niya doon sa kanyang desisyon na walang proof beyond reasonable doubt dito dahil sa mga recantations ng mga witnesses. No? So, malinaw yan doon sa kanyang desisyon. Kaya hindi kami naniniwala na lalaki namin sa sabi ng court of grace ang kasama ang sabi ng court of grace na hindi malinaw ang desisyon. Attorney Dino, nabasa rin namin yung statement ni Congressman-elect De Lima. No? Sinasabi niya, yung hinahanap na explanation ng CA, nandun din naman sa specific records nung nangyaring trial. So basically, ang gagawin nyo raw, ituturo nyo lang. Tama ba? Oo, siguro sa aming motion for reconsideration, ilalagay namin kung saan na makikita. Nagtataka kami kung bakit kailangan pa ibalik sa korte at lalo pang maging confusing ang mga nangyayari. Kasi nga, katanungan ng publiko at kahit na rin kaming mga abogado, anong mangyayari pagkatapos, di ba? So dapat yan ay sa aming palagay ay nagdesisyon ng court of appeals. At kung tingin nila may problema, inayos na lang rin yung desisyon at pinakita doon sa record. Kasi lahat naman noong mga hinahanap ay nandoon sa record. Sir, ako pahabol lang, sir, one last. Kasi in February of 2025, the Supreme Court had the decision that came out where it affirmed that double jeopardy does not apply when the state is deprived of due process despite a previous acquittal. And this is in reference to the case involving Manuel Ubara's acquittal that was remanded to the RTC. So yun po, this is in 2025 February, in other words, it was earlier this year, na to the effect po na double jeopardy does not apply and pwedeng ibalik yung kaso kung sakali. How does this apply to Attorney De Lima's case? Diyan sa korte sa kaso na yan, hindi nakapagpresenta ng ebidensya ang Estado, no? Na-acquit siya bago pa man nakapagpresenta ng ebidensya ang husgado. Dito po sa korteng ito, mahigit 10 na ang napresenta ng evidence ng mga witnesses at napakarami limpak na ebidensya ang binigay ng Estado. Diba? 7 years na nga yung kaso bago nakawala si Laila De Lima. Sa kasong ito, I think mga 6 years na nung bago pa siya na-acquit dito. In fact, ang cost ng acquittal is ang aming demurrer to evidence. Anong ibig sabihin yan? Pinain lang namin yung demurrer to evidence after nakapagpresenta ang Estado ng kanilang ebidensya. Saka lang kami nag-file ng demurrer to evidence. So hindi po nag-a-apply yung kaso na yan dito sa kaso ni Laila De Lima kasi binigyan ng Estado ng halos 6 na taon at binigyan ng lahat ng oportunidad para ibigay ang kanilang kaso laban kay Laila De Lima at kanilang ebidensya pero hindi pa rin naging sapat. Kasi nga, para sa amin, sinabi na namin sa paulit-ulit, ito ang pinakamalaking claim up sa history ng Pilipinas at lahat ng mga ebidensya na yan peke. Kaya nga nag-weaken yung mga nag-ebidensya. Yes, sir. Sir, super last, sir. Super duper last. Do you see anything suspicious in the timing of this decision? I don't want to cast aspersions and anything suspicious doon sa actions ng Court of Appeals. No? Hindi man kami nag-a-agree kaya kami magbibigay ng magpa-file ng appropriate remedy. No? Pero marami akong narinig na sinasabi nila para bang kinakatakutan na talaga si Laila De Lima dahil siya mag-lead ng impeachment panel. Saka tandaan rin natin na nakulong si Rodrigo Duterte. Ang isang malaking parte dyan si Laila De Lima ang nag-send at ang nag-send na communication sa International Criminal Court siya ay nakakulong. At ipinasa niya ang kanyang report bilang chair of the Justice Committee at bilang Secretary of Justice at bilang chairperson of the Justice Committee. So, nag-imbestiga ng tamang justice. So, syempre, parang sinasabi ng maraming tao, kinakatakutan pa rin siya, pinipigilan pa rin siya. Yun lang narinig ko mga opinion. Pero sa akin, I don't want to cast aspersion and any suspicion. Ang sinasabi lang namin, sa tingin namin, sa usapang legal, nagkamali ang Court of Appeals. Kaya po kami ay magpapile ng appropriate remedy sa issue. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Dino De Leon, abogado ni dating Senador at Congresswoman-elect Laila De Lima. At kaugnay po ng balitang yan, naunang giniit ni Congresswoman-elect Laila De Lima na walang halong paghiganti ang pagpayag niya pagsama sa prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para naman kay incoming akbayan Congressman Chel Diokno, matagal na niyang gustong may managot sa umunoy questionableng paggastos ng mga confidential funds ng ating gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Tatayong bagong House prosecutors sina ML Party List First Nominee Laila De Lima at Akbayan Party List First Nominee Shell Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ang papalit kina Congressman Loreto Atcharon at Jill Bongalon na parehong natalo sa eleksyon. Tinanggap ni De Lima at Jokno ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging parte ng House Prosecution Panel. Kumpiyansa raw silang malakas ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Kahit maraming magiging kaalyado si VP Sara sa Senado na tatayong impeachment court, magiging malaking bagay pa rin daw ang opinyon ng publiko. Ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Pero kung magkamali ang Senado, magkamali ang majority ng mga senator sa pagpasya, either for acquittal or for conviction, ay ultimately mananagot sa taong bayan. Ayon naman kay Jokno, matagal na nilang gustong may managot sa umano'y questionableng paggasta sa confidential funds ng opisina ng bise. Kabilang si Jokno sa grupong nanguna sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang gusto namin mangyari ay talagang ilabas ang katotohanan. At ito ang isang napakagandang pagkakataon na isa lang sa publiko kung ano nga ba ang nangyari at kung ganito ba ang hinahanap natin na klaseng pamamahala. Giit naman ni De Lima, walang kinalaman sa politika ang pagpayag niyang maging prosecutor. Hindi rin daw siya gumaganti at nais lang niya ng hustisya. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Kapag naupo na sila sa kamara, mananatili raw sa oposisyon sina De Lima at Jokno. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Pinaaresto na ng korte si dating presidential spokesperson Harry Roque at 10 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na may kinalaman sa Pogo. Inilabas ng Angeles, Pampanga Regional Trial Court Branch 118 ang warrant of arrest laban sa kanila. Kaugnay ito ng pagkakasangkot nila sa sinalakay na illegal Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Bukod kay Roque, pinaaresto rin sina Cassandra Ong. Iginiit naman ni Roque na pamumulitika umano ang nasa likod ng arrest warrant. Nasa Netherlands siya ngayon at isasama niya raw ang nasabing arrest warrant sa hinihiling niyang asylum doon. Itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Ayon naman sa legal counsel ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, wala silang impormasyon kung nasa Pilipinas pa si Ong. Tumanggi rin muna silang magbigay ng pahayag kaugnay ng warrant of arrest. Tapos na ang COMELEC sa kanyang canvassing of votes para sa Bilang Pilipino 2025. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, meron bang opisyal na bilang ng mga boto? Yes, Bok, naglabas na nga yung National Board of Canvassers ng National Certificate of Canvass. Ito yung naglalaman ng boto ng mga canvass nila ng COMELEC. Pero hindi pa ito yung opisyal dahil kakatatapos nga lamang yung pagkaka-audit na listahan o yung inaudit na listahan at inaasahan itong ilabas bukas ng alas 8 ng umaga. Gaya nitong mga nakalipas na araw, nangunguna pa rin sa senatorial race ang re-electionist na si Bongo. Nakakuha siya ng 27,121,073 votes. Pangalawa si Bam Aquino na may higit 20.9 million votes. Sumunod sa kanya sina Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at ang nasa 12th spot na si Amy Marcos. Para naman sa party list, nangunguna pa rin ang Akbayan na nakakuha ng 6.63% of votes, katumbas yan ng higit 2.3 million na boto. Sumunod dyan ang Duterte Youth, Tinggok, 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol. Sa kabuuan, nasa 175 ang total na Certificate of Canvass, 82 mula sa probinsya, habang 26 ang galing sa mga highly urbanized cities. 64 naman ay galing sa overseas voting, isa sa local absentee voting at 2 mula sa District Board of Canvassers.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito na raw ang pinakamabilis na pagbilang ng boto sa senatorial race at party list group. Noong nakaraang mga automated elections kasi, inaabot ng linggo bago ito mabilang ng National Board of Canvassers. Samantala, umabot naman sa 81.65% ang voter turnout. Katumbas yan ng higit 55.8 million na bumoto nitong eleksyon mula sa 68.4 million na registered voters. Sinagot naman ng COMELEC ang issue sa napaulat na hindi pagkakatugma ng bilang ng aktwal na bumoto at bilang ng mga balotang tinanggap ng automated counting machine sa ilang presinto na inireport ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Wala po nagbago sa boto eh. Hindi naman po nagbago ang boto. Nagkaroon lang ng correction doon sa item na yon sa programming. Pero it does not change the votes. Mag-aalas 9 naman nag-adjourn ng National Board of Canvassers at inaasahan nga o target ng COMELEC na makapagproklama ng pagkasenador sa Sabado at sa party list group naman sa Lunes. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Showbiz Tonight na tayo. Face card. Kung face card ang panglaban ni Incognito star Daniel Padilla bilang bagong cover ng Rolling Stone Philippines. Jolly and nakasmile na headshot ni DJ ang peg ng magazine. Ilan sa mga naibahagi niya sa panayam ang challenges as an artist, gaya ng usapin ng fame. Natalakay din ang tungkol sa pagle-let go ni DJ sa mga nangyari in the past. Napapanood ngayon si Daniel Padilla sa Incognito, 8:45 p.m. dito sa TV5. Usapang magazine cover pa rin. Na-feature sa cover ng Harper's Bazaar Germany ang Blackpink member na si Jennie. Siya lang naman ang kauna-unahang K-pop star na naging cover star ng naturang magazine. Talaga namang it's giving elegance and it girl vibes ang kanyang photos. Suot niya ang ilan sa collection ng isang luxury fashion brand kung saan siya ang global ambassador. Marami rin akong kabog na chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, driver na sangkot sa illegal campaigning sa Bulacan, arestado. Vote buying, trolls at mga karahasan sa nagdaang eleksyon nakita ng European Union Election Observation Mission. Red robes na gagamitin ng mga senator judges sa impeachment trial, handa na. At ang nawawala raw na Viva Max star, lumitaw na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabulabog ng 8 talampakang sawa ang mga residente sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Naispatan niya sa kisame at gumapang sa bintana ng isang bahay. Ang isa sa mga tumugi sa ahas natuklaw ang kamay. Ginamot na siya habang nahuli naman ang sawa at nasa pangalaga na ng City Environment and Natural Resources. Sa mismong araw pa ng eleksyon, inaresto ang driver para sa kampanya ng isang kandidato sa Bulacan dahil sa illegal campaigning. Ang suspect, namimigay raw ng mga pagkain at sample ballot sa kasagsagan ng botohan. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa viral video na ito, nakuha noong araw mismo ng botohan, kitang pinalibutan ng mga pulis at traffic enforcers ang sasakyang yan na may pangalan at mukha ng isang kandidato sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa loob ng utility van, halos magpambuno na ang pulis at ang lalaking inaaresto. At nang popusasa na ang lalaki, doon na ito lalong nagpumiglas. Pilit niyang kinakapitan ang sasakyan para hindi siya makuha ng mga pulis.
Ayon sa PNP Police Regional Office 3, nagsilbing driver para sa campaign sortie ng isang kandidato, ang lalaki. Inaresto siya dahil naaktuhan umano siyang namimigay ng pagkain at sample ballots noong araw mismo ng botohan. Gamit pa niya ang sasakyang may campaign posters. Bagay na may tuturing na iligal na pangangampanya, lalo't hanggang May 10 lang ang campaign period. Pwede pong umaresto ang inyong kapulisan kapag kami nakikita po tayo caught in the act na nag-violate po ng umiiral po ng mga batas related po sa elections. Ayon sa City Election Officer ng San Jose del Monte, Bulacan, lehitimo ang ginawang pag-aresto ng PNP. May 11, lalong-lalo na po sa E-Day, bawal na po mangampanya. Siya lang naman po yung may ganyan. Sumunod naman po yung mga ibang politiko na may sticker ng kandidato doon sa kanyang sasakyan. Itinanggi naman ng PNP na may kalabisang ginawa ang mga pulis na umaresto sa lalaki. Giit ng pulisya, pilit silang nakiusap sa lalaki na sumama ng maayos. Ginawa lang po natin kung ano po yung nakakapat na responde doon po sa pangyayari po na yon. Yung ating mga kapulisan na exercise self-restraint po, hindi po siya pinagmalupitan, hindi po siya sinaktan. Itinanggi ng sangkot na kandidato na maituturing na pangangampanya ang inirereklamong insidente. Namimigay lang daw talaga ng pagkain ang kanyang mga tauhan. Mahaharap ang inarestong lalaki sa reklamong illegal campaigning. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi raw napigilan ng vote buying sa kabila ng paghihigpit ng COMELEC. Yan ang naobserbahan ng European Union Election Observation Mission sa nagdaang bilang Pilipino 2025. Sa kanilang preliminary report, natuklasan daw ng mga pinadala nila sa bansa ang ilang indikasyon ng pamimili ng boto mula nang magsimula ang campaign period. Kabilang dyan ang paimigay mismo ng pera, mga paninda at ayuda. Nangyari daw yan sa Bohol, Davao Oriental, La Union, Palawan, Quezon, Siquijor, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. We also have we report on the distribution of welfare payouts like ayuda. That has been done during the campaign, which is something that might not be completely correct if it's done in a partisan manner. Bukod sa vote buying, talamak din daw ang mga troll at karahasan sa nagdaang eleksyon. Wala pa namang pahayag ang COMELEC sa report ng EU. We have found several instances of trolls that have increased the number of, followers by several politicians. Basically, it seems to be that they are like artificially created. Ayaw munang paigayin ni Senate President Chis Escudero ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Escudero, katatapos lamang na eleksyon, inaasang magbabagong komposisyon ng Senado dahil sa mga papasok na bagong halal na mga senador. Unang sinabi ni Senator-elect Tito Soto na tatanggapin niya kung sakaling siya ang muling iluklok na leader ng kanyang mga kasamahan. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. Sakaling magkabotohan, paliwanag ni Escudero na hindi porket nasa oposisyon o kontra sa administrasyon ay minority senator na. Posible rin daw ang pagkakaroon ng Marcos Block at Duterte Block, pero sa mga usaping may kinalaman lamang sa dalawa. Sa pang-araw-araw na issue, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte Block, bilang bahagi ng Marcos Block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan. Hindi lahat ng senador ay pwede mong bigyan ng tatak sa noo, ika nga, na Duterte yan, Marcos yan. Handa na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa mga kwartong gagamitin hanggang sa robe na isusuot ng senator judges, ready na. Narito ang aking report. Ang kulay maroon na robe na ito ang susuotin ng mga senador na tatayo bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tapos na raw tahiin ang ilang robe pero susukatan pa lang ang mga papasok na bagong senador. Ang partikular nga na robe na ito ang susuotin ni Senate President Chis Escudero. Ayon kay Escudero, handang-handa na ang Senado sa impeachment trial. May room assignments na ang prosekusyon, defense at maging ang panig ni VP Sara. Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado.
Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan. Tingin ni Escudero hindi makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara ang magiging komposisyon ng Senado. Kahit pa may ilan sa mga nanalong senador inendorso mismo ni VP Sara. Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita nating nagbabago-bago yun. Muli ring nanawagan ang lider ng Senado sa mga senador at mga bagong papasok sa Senado na huwag magkomento kaugnay ng impeachment. Pagtitiyak ni Escudero, hindi magiging circus ang impeachment trial. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. At dahil marami naman na ang naamyandahan sa rules ng impeachment, simula ng panahon na inimpeach at na-convict si dating Chief Justice Renato Corona, ito na rin ang rules na gagamitin sa impeachment ni VP Sara. Nakatakda rin daw magpadala ng notice ang Senado sa Kamara para ipaalam sa kanila na kailangang ipresenta at basahin ng mga taga-prosekusyon sa plenaryo ng Senado ang mismong reklamo laban kay Vice President Duterte. Ito raw ang formal na hudyat na kinikilala ng Senado ang impeachment complaint at iko-convene na ang impeachment court. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Marcos, nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Lumitaw na ang napabalitang nawawalang VMX star na si Karen Lopez. Sa kanyang Facebook post kahapon, binanggit ni Karen na may pinagdadaanan siyang problemang mabigat, mentally and emotionally, kaya bigla siyang nawala. Humingi siya ng dispensa sa mga taong naabala ng kanyang biglaang desisyon. Tuesday, May 6, nang mag-post ang manager ni Karen na nawawala ang sexy star matapos na hindi sumipot sa huling araw ng shooting ng kanyang pelikula. Susunod, mas mababang multa sa mga violator kabilang sa amended version ng Motorcycle Prevention Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos. Driver ng luxury car sa China nagpalit ng plaka matapos makabangga. At ang buwis buhay na sakripisyo ng ilang guro at pulis sa Bilang Pilipino 2025. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang pag-overtake ng isang luxury car sa China hanggang sa makabangga siya. Tumilapon ang sugatang rider. Huminto naman ang driver pero tinanggal niya ang plaka ng kanyang sasakyan saka pinalitan. Nakakulong ngayon ang suspect habang nagpapagaling pa ang biktima ang nabalian ng kaliwang braso. Mas binabaan ang multa sa bagong bersyon ng Motorcycle Crime Prevention Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Laking pasasalamat naman ng ilang motorcycle community sa pag-amyenda sa batas. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang amended version ng Motorcycle Crime Prevention Act o RA 12209.
Layunin ng batas na tiyaking hindi nagagamit sa krimen ang mga motorsiklo sa pamamagitan ng paghigpit sa iba't ibang requirements. Pero sa bagong bersyon ng batas, binabaan na ang mga multa. Sa unang bersyon ng Motorcycle Crime Prevention Act, obligado ang mga may-ari ng motorsiklo na maglagay ng plaka sa unahang bahagi ng kanilang sasakyan. Ito ngayon yung tinanggal na sa bagong bersyon ng batas na ito. Ayon sa grupo ng motorcycle riders, tinutulan na nila ang unang bersyon ng batas na pumasa noong 2019. Kaya laking pasalamat nila na naamyandahan na ito. Bakit namin na-post? Because of this safety. Kung merong plaka sa harapan na malaki, tapos naging windbreaker yan, lilipad yung plaka niyan eh. Either do sa mga katabi mo or do sa rider. Isa pa sa mga probisyon ng bagong batas ang binawasang parusa sa mga mahuhuling motor na walang plaka. Mula sa dating 50,000 hanggang 100,000 pesos na multa at pagkakakulong. Ginawa na lang itong 5,000 pesos. 5,000 pesos na lang din ang multa sa mga hindi magre-report ng nawalang plaka, habang 20,000 pesos naman sa mga mahuhulihan ng nakaw na plate number. May parusa ring pagkakakulong at multang 10,000 piso ang mahuhuling na memeke o nagtamper ng plaka. Layunin ng binabaang multa na hindi naman maging discriminatory o labis-labis ang parusa sa mga rider na sumusunod naman sa batas. Yun nga lang, obligado pa rin ang mga may-ari ng motorsiklo na ilipat agad sa pangalan nila ang unit, 5 araw matapos itong mabili. Ang original owner naman, dapat i-report din sa LTO ang pagbenta sa loob na 5 araw mula ng transaksyon. Alam daw ng mga rider na para ito sa kaligtasan ng lahat, para matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklo kung sakaling magkaroon ng aksidente o krimen. Pero hindi raw ito madaling sundin, gaya na lang ng motorcycle taxi rider na si Rov, na 2 buwan na mula nang bumili ng second-hand na unit pero hindi pa niya kayang gumastos ng 10,000 piso pamparehistro. Siguro sir, pag nakaipon po ako, ngayon kasi sa biyahe namin, sobrang tumal din talaga. Napakahirap kumita ng pera ngayon. Nakasaad din sa batas na may hanggang June 30, 2026 ang LTO para kumpletuhin ang milyong-milyong backlog sa mga plaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasabat ang higit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa 3 suspect sa San Jose del Monte, Bulacan. Isinagawa ang buy-bust sa isang hotel resort kung saan nahuli sina alias Jessie, Christina at JB. Nahuli sila ng bentahan ng 2 kilong shabu ang mga operatiba. Nang inspeksyonin ang kanilang mga gamit, nadiskubre ang 28 kilos ng shabu. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang 2 binatilyo matapos dumire-diretso ang isang truck sa tinatambay nilang computer shop sa Murcia, Negros Occidental. Base sa investigasyon, nawalan daw ng kontrol ang driver ng truck pagdating sa pakurbada at palusong na bahagi ng kalsada. Hanggang sa bigla itong namatayan ang makina kaya't dumausdos pa diretso sa computer shop. Naipit naman ang 2 biktima na nasa loob ng computer shop. Dinala sila sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang driver ng truck. Buwis buhay ang ipinamalas ng ilang guro at pulis para maihatid ang mga ballot box sa Bilang Pilipino 2025. Ilan sa kanila tumawid pa sa kabundukan at sa rumaragasang ilog. Narito ang report. Gamit ang lubid at kawayan itinali na mga kawani ng Electoral Board sa Barangay Langnao sa bayan ng Kalanasan, Apayao ang isang ballot box. Hindi kasi ito dapat mabasa, mabuksan o masira hanggang sa madala sa Municipal Board of Canvassers. Walang maayos na kalsada sa lugar kaya napilitan ang mga guro at pulis na maglakad sa bundok at tumawid sa mga ilog sa loob ng 7 oras. Ang isang guro kumapit na sa naanod na sanga ng puno, makatawid lang sa rumaragasang tubig. Yung trail talaga yung mahirap. Kailangan dumaan ka sa tubig, sa ilog, kaya yun yung mahirapan. Ganyan din ang hinarap ng mga Electoral Board members at pulis sa Barangay Macalino sa bayan pa rin ng Kalanasan. 1.5 oras sa lakaran at halos 2 oras na pamangka ang kanilang tiniis. Maulan na dito sa hapon. Pinasusunod namin ng life vest yung mga deploy na pulis at teacher natin para sa safety nila. Sa hinaba-haba man ng paglalakbay, matagumpay nilang naihatid ang mga election returns. Sa bayan naman ng Kabugaw sa Apayao, isinakay sa bangka ang mga ballot box para dalhin sa 4 na liblib na barangay bago ang eleksyon.
Hindi naman na naranasan ng mga guro at pulis sa Barangay Poblasyon, Lacub, Abra ang hirap noong 2023 Barangay and SK elections. Sa pagkakataong kasing ito, isinakay na sa chopper ang mga election return para dalhin sa Municipal Board of Canvassers. Nasawi ang isang Pinoy hiker na nagtatakang akyatin ang Mount Everest sa Nepal. Nasawi ang 45-year-old mountaineer na si Philip Santiago II sa kasagsagan ng paghahanda sa pag-abot sa tuktok ng Mount Everest. Inalampas sa ngayon ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nasawi siya sa bahagi ng binansagang death zone ng bundok. Siya po ang unang foreign climber na nasawi sa Everest ngayong season ayon sa Department of Tourism ng Nepal. Kinumpirma rin ng mamahayag na si Emil Sumangil ang pagkamatay ng hiker na kanya ring kaanak. Anya, humihiling ng privacy ang kanyang pamilya habang pinagluluksa ang pagkamatay ni Santiago. I need one more. Abangan, pamilya sa Bulacan may pa-face reveal ng kanilang photo sa voters list. At ang mga maaaksyong tagpo ipinasilip sa bagong trailer ng pelikulang Superman. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May bagong sneak peek ang Season 4 ng hit Netflix historical drama na Bridgerton. Pardon me, young lady. Could I trouble you for the next dance? Eksena yan sa isang masquerade ball. Napukaw ng mysterious lady in silver ang atensyon ng isa sa mga bidang si Benedict Bridgerton. Showing na ang Season 4 next year. At ang good news, confirmed na magkaka-Season 5 and 6 din ang Bridgerton. Inilabas na rin ang bagong trailer ng upcoming Superman movie. Hey, buddy. Eyes up here. Sa trailer, ipinakita ang interview ni Lois Lane kay Clark Kent bilang the Man of Steel. Inireveal din na iniimbestigahan siya ng gobyerno kaugnay sa mga naging aksyon niya para iligtas ang buhay ng mga tao. Ipinasilip din ang mga makakalaban at magiging kakampi ng legendary superhero. Sa July 9 na ang world release ng bagong Superman movie. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, nakakaliwang video ng isang pamilya sa Giginto, Bulacan. Meron silang mala before and after ng kanilang mga itsura gamit ang pictures nila sa voters list. Yan ang kwelang Yazon family. Isa-isa silang nag-face reveal. Ang lumang litrato nila ay ginamit sa nakapaskil sa kanilang presinto noong eleksyon. Kwento ng uploader, just for fun lang dahil gusto nilang makumpara ang kanilang itsura ngayon. Kuha ang video nila pagka-uwi ng bahay. So ang point, mas fresh sila ngayon than the pictures. Tama ba? Hindi. Diba? Sobrang nag-iba na yung itsura nila. At dahil sa sobrang tagal ng picture. Kung paparehisto ka, medyo mahaba pila. Ano ba? Kaya nga, mas ngarag ka sa picture doon sa ngayon. Anyway. Parang baliktad. Mas ngarag ata sila ngayon. Uy, tsaka tandaan niyo ha. Okay, itsura na kayo. If you skip 2 elections in a row, you're delisted from the voters list. So you'll have to register again. So as much as possible, do not skip two consecutive elections. Bumoto. Okay. Bumoto para hindi kayo basta magreklamo.
or bumoto para pwedeng magreklamo. Ayun nga. Yun naman talaga, kaya nga tayo bumoboto eh. Para may karapat na magreklamo. Ayun po, 45 minuto pag-email mo lang ang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gamit yung kasanggaan sa pagbabalita. Ako po si Mean Dos Baños. Ako naman po si Adlingao. Magandang gabi.